I'd like your thoughts on this. Dito sa paglipana ngayon, nito problema natin ng trafficking of our Filipino workers. Yes. Alam mo, ganito yan, may dire. Noong 2017, inilaunch po ng Buhay OFW Foundation ang Anti-Trafficking OFW Movement. Kasama po natin dito ang 20 biggest organization of the land, PCCI, Chinese Chamber, MAP, at marami pa pong organizations. 2017 pa po, wala kayo sa Kongreso, ay alam na po nating talamak ang mga pang-aabuso, yung human trafficking, kasama po dito yung sexploitation, yung bondage sa pagkakautang. Ito, for every transport po ng ating mga OFW sa ibang bansa at may nakalaan na pera, exchange of money, yan po ay human trafficking na dahil ito po mga headhunters, pumupunta po ito sa mga probinsya, nakikipag-usap sa mga malapit na kabag-anak o kaibigan na mga bibiktimahin nila. Bibigyan po nila ng pera para po isasama nila ito at pangangakuan ng napakagandang trabaho sa abroad. Pero sabi nga ng sinabi mo, ito ay sex trafficking, magiging prostitution sila, magiging alipin sila, punong-puno ng pang-aabuso at pagmamaltrato ang pupuntahan nila sa bansang kinalalagyan nila na hindi naman nila alam, pati ang sweldong sinasabi, puro pangako lang. Yan ang nakakatakot at nakakalungkot sa mga OFWs natin na ang pangarap lamang sa kanilang pamilya ay maghanap buhay at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga pamilya. Hindi po katanggap-tanggap ito. So ano Hindi po katanggap-tanggap. Oo, alam ko po yung mga OWA, no, ngayon DMW na talaga, mahigpit po sila na yung mga kumbaga yung pag ikaw po ay isang recruitment agency, talagang dumadaan ka talaga sa masusi, malalim na 'di ba, accreditation para hindi po talaga maging biktima ang ating mga kababayan. And yet marami pa rin pong nakakalusot. So sa mga ganitong paraan po, ano bang mga pwede po nating gawin? Ano yung mga red flags para sa mga nakikinig na may balak pong umalis at maging isang migrant worker abroad? Ano ba yung mga red flags na dapat po natin hanapin bago po tayo sumabak sa ibang bansa? Yes. Alam mo pa, kinakailangan ang gagawin muna ng ating mga mahal na Pinoy, mga OFWs na gustong pumunta sa abroad, kinakailangan checkin nyo muna yung mga recruitment agency na license agency na makikita po ninyo dito po sa atin sa POEA. Meron po tayong mga listahan ng mga license agency na makakatulong po sa inyo na talagang hindi po kayo lolokohin. Gayunpaman din po, ang OFW Party List po ay pwedeng makatulong sa inyo para makarating po kayo sa mga bansang kinapupuntahan ninyo na magiging protektado po kayo, maaalagaan kayo, at tunay na trabaho ang inyong pupuntahan. Mayroon po tayong pakikipag-usap sa immigration sa pag-aalaga po at pagbabantay sa mga magiging biktima ng mga human trafficking, kaya medyo naghihigpit po sila. Ngayon din po, tayo rin po ay nakikiisa sa interagency sa IACAT para po sa pagbalanse ng ating mga Pinoy, ng ating mga OFW na gusto pong magtrabaho sa abroad. Marami po tayo kasing nung tayo po ay nakapagpasarado po tayo ng 2 o 3 recruitment agency at ito po ay dahil sa napakaraming perang kinuha sa ating mga kababayan, pero at the same time, wala naman pong trabaho. Nako, mga na-scam rin po, no? Ayun ang masakit Scam din. Oo, mismo ang mga Pilipino ang naloloko sa mga Pilipino. And yet, yun diba? ang nakakalungkot. Oo. May itatanong ko sa inyo, Kong, itong nananawagan kasi noon ng mga ating mga OFWs na hindi na sila mag-contribute ng premium sa PhilHealth. Dahil hindi naman daw nila nagagamit. Ano na po ba ang natin doon? Ang status Ay, noon? nako. Tama yan, Alipat. Alam mo ba, pinaglaban ko yan sa Kongreso, may bill tayo na tanggalin na ang PhilHealth sa ating mga OFWs. Bakit? Meron na kasi silang insurance sa kanilang mga employer. Pagkatapos, sila naman, magagamit lang nila yun kung uuwi sila sa Pilipinas
kung hindi man totally matanggal itong PhilHealth na ito dahil napakamahal, ay pwede namang maging voluntary na lang. Kasi kung magtatagal ako ng Pilipinas, gusto ko magkaroon ng protection, di sige, magbabayad ako ng PhilHealth, pero ayokong pilitin niyo ako dahil ang dami ng binabayaran ng isang OFW. 5% Pagkatapos na eh, ang di ba? PhilHealth po, opo, ang PhilHealth pa, kung magkano sweldo mo, ganun din ang actuarial na computation nung magkano ibabayad mo at tumataas pa. Kaya sabi ko, ang dami nyo naman pera, PhilHealth, 500 billion. Anong ginagawa 500 nyo? billion. expand nyo ang inyong mga benepisyo, hindi yung limited sa ganito, limited sa ganon. Di ba? Pero yun po ba ay hindi pwedeng pakinabangan ng kanilang mga pamilya? Yung mga naiwan dito sa Pilipinas, Okay. hindi po ba pwedeng pakinabangan yung Contribution. PhilHealth contribution ng ating OFW? Okay. Pwede na po yan kasi may universal healthcare na tayo. Lahat po tayo kasama na. Correct. Okay, kunwari meron kang isang contributor, familia mo kasama na. Pero kung siyempre, kung iyaan over age na, di ba? Yung parang adult age na, dapat meron siyang sariling PhilHealth din. Pero meron naman tayo kasing bukod sa PhilHealth, meron naman tayong DSWD, meron po naman tayong PAGCOR, may PCSO, nandiyan po yung OFW party list, na kung kulang po ang pera, ay pwede po nating dagdagan. Okay. Oo. Pero ang PhilHealth po, kinakailangan ibigay para sa mga tao ang benepisyo dahil napakarami nilang pera na inilalagay lamang po sa mga investment company na hindi ko alam kung ang PhilHealth ay welfare service company, agency, or an investment company. Yan po ang nalilito ako. Let's get together. Sunday 25.